Kamusta na kayo mga kayami? Ito nga pala yung pelikula ni Angelina Jolie na talaga namang nagbigay ng pampatangkad na bitamina sa maraming kalalakihan. Ipinalabas ito noong 2001 na pinamagatang The Original Sin. Nagsimula ang kwento sa isang mayamang negosyante na nagngangalang Anton. Papunta sa pier si Anton para sunduin ang kanyang kapenpal na nagmula pa sa Amerika. Ipinakita niya sa kanyang kaibigan na si Lando ang larawan ng babae. Sinabi naman ni Lando na hindi daw kagandahan ang itsura nito. Pogi. Sumagot si Anton na hindi na mahalaga sa kanya ang itsura ng babae dahil ang trabaho lang naman nito ay ang maging isang mabuting ina sa mga magiging anak nila. Nga naman, pagdating ni Anton sa pier, ilang bangka na ang dumaong sa pantalan ngunit wala pa rin ang kanyang kapenpal. Isang oras na siyang naghihintay doon sa pier kaya nawawala na siya ng pag-asa na sisiputin pa siya ng babae. Maya-maya pa, isang magandang binibini ang lumapit sa kanya at nagtanong ito kung siya ba si Anton. Talaga namang tumayo ang bandera ni Anton nang makita niya ang itsura ng kanyang kapenpal na nagngangalang Angie. Humingi ng paumanhin si Angie dahil litrato pala ng ibang babae ang ipinadala niya kay Anton. Ginawa daw niya ito para hindi siya magustuhan ni Anton nang dahil lang sa kanyang panlabas na kaanyuan. Ipinagtapat naman ni Anton na hindi talaga siya isang waiter sa coffee shop gaya ng sinabi niya sa sulat. Isa daw siyang mayaman na negosyante at nagmamay-ari siya ng malawak na plantasyon ng kape. Talaga namang ipagyayabang mo na mayaman ka kapag ganito kaganda yung ka-eyeball mo. Gaya nga ng napagkasundoan nila sa liham ay kaagad na nagpakasal ang dalawa nung mismong araw na iyon. Sa unang araw nga nilang mag-asawa ay walang sinayang na sandali si Anton. Maghapon magdamag niyang binungkal ang nakatagong yaman ni Angie hanggang sa kumatas ang gintong likido na nasa loob nito. Sa lahat nga ng pelikulang napanood ni Daddy, masasabi ko talaga na ang eksenang ito ang pinakayami sa lahat. Yummy. Paggising nila kinabukasan ay nagtimpla ng kape si Angie para sa kanilang dalawa. Nagtataka tuloy si Anton dahil binanggit pala ni Angie sa kanyang mga liham na hindi siya umiinom ng kape. Ipinaliwanag naman ni Angie na ayon sa kanyang kapatid ay magandang libangan daw ang pag-inom ng kape kaya nagsimula na rin siyang uminom nito. Nakipagkita si Anton sa kanyang kaibigan upang imbitahan ito na magpunta sa teatro kasama ang kanilang mga asawa. Binanggit din niya kay Lando na sa buong buhay niya ay ngayon lang daw niya naramdaman ang sobrang kaligayahan. Kasi nga naman, yummy, kahit nasa pampublikong lugar ang mag-asawa ay hindi nila mapigilang maglampungan. Halos tumulo tuloy ang laway ni Lando habang pinagmamasdan niya ang mga ito. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Angie na magpupunta muna sa banyo. Napansin naman ang asawa ni Lando na pinagtitinginan si Angie kaya sinabi niya kay Anton na hindi magandang tingnan sa isang babaeng may asawa ang naglalakad ng mag-isa. Dahil dito ay tumayo si Anton upang samahan ng kanyang asawa. Pagdating niya sa loob, nakita niyang may kausap na lalaki si Angie kaya dali-dali niya itong nilapitan. Bago pa man siya makalapit ay binigilan siya ng isang crew at sinabi nitong bawal pumasok doon. Sumigaw si Anton na nasa loob ang kanyang asawa at narinig naman ito ni Angie. Paglabas ni Angie ay galit na nagtanong si Anton kung sino yung lalaki na kanyang kausap. Nagpaliwanag si Angie na nagtatanong lamang siya ng direksyon tapos ay binulungan niya si Anton na pungkalin mo ko mamaya pag uwi natin sa bahay. Kahit sinong Anton naman siguro ay mawawala ang init ng ulo kapag ganito yung itsura ng mga labi na pumupulong sayo. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng liham si Anton mula sa kapatid ni Angie. Nag-aalala raw ito dahil mula nang umalis sa Amerika si Angie ay hindi na ito nagpadala ng sulat sa kanila. Pinayuhan ni Anton ang kanyang asawa na magpadala ng sulat sa Amerika para hindi na mag-alala ang kapatid nito. Kinagabihan ay bigla na lang nagising si Angie mula sa isang masamang panaginip. Habang pinapakalma ni Anton ang kanyang asawa, napansin niya ang ilang peklat na nasa likurang bahagi ng katawan nito. Nang sumunod na araw, ipinakita ni Angie ang liham na ginawa niya para sa kanyang kapatid. Kinuha naman ito ni Anton at sinabing siya na lang daw ang magpapadala nito. Matapos nito ay nagtanong si Anton kung may plano bang gawin ngayong araw ang kanyang misis. Sumagot naman si Angie na may free shipping daw ngayon sa Lazada kaya nais niyang mag-online shopping. Ganon sana. Isinama ni Anton si Angie sa kanyang bank manager upang ideklara na binibigyan niya ng karapatan ng kanyang asawa sa kanyang mga bank account. Delikado tayo dyan. Isang investigador na nagngangalang Brad Pitt ang bumisita sa opisina ni Anton. Ipinadala daw siya ng ate ni Angie dahil nag-aalala ito sa kalagayan ng kanyang kapatid. Sinabi ni Anton na siya ang asawa ni Angie at sinisiguro niya na nasa mabuti itong kalagayan. Pag-uwi ni Anton sa bahay, napansin niya na bumili ng maraming kasuotan si Angie kaya tinanong niya kung wala bang laman na damit ang mga bagahe nito.
Iniba ni Angie ang usapan tapos ay sinimulan niyang landiin si Anton na para bang ayaw niyang pabuksan ang kanyang mga bagahe. Binanggit ni Anton ang tungkol sa investigador na si Brad Pitt, subalit hindi ito pinapansin ni Angie at nagreklamo na lamang siya kay Anton na maingay daw ang alaga nilang ibon. Nung araw din na iyon ay nakita ng isang kasambahay na bali ang leeg ng ibon. Hindi tuloy mapigilang mabagabag ni Anton dahil alam niya kung sino ang gumawa nito. Humahangos na dumating sa opisina ni Anton ang nakatatandang kapatid ni Angie. Sinabi nito na hindi daw galing kay Angie ang natanggap nilang liham. Iginiit naman ni Anton na si Angie talaga ang gumawa ng liham na iyon. Subalit sinabi ng babae na sigurado siyang hindi ganoon ang sulat kamay ng kanyang kapatid. Iyari na. Dahil sa narinig ay nagmamadaling umuwi sa bahay si Anton, ngunit hindi na niya naabutan doon ang kanyang asawa. Sa pilitang binuksan ni Anton ang dalang bagahe ni Angie. Dito nga ay natagpuan niya ang mga larawan at ang mga dokumento ng totoong Angie. Bukod pa rito ay napag-alaman din niya na sinimot ng impostor na Angie ang lahat ng naipon niyang pera sa bangko. Halos mawala sa katinuan si Anton dahil sa mga nangyari. Hindi siya makapaniwala na maggagawa ito ng kaisa-isang babae na kanyang minahal. Sinubukan niyang gumamit ng mga paru-parong ligaw para makalimot. Subalit hindi pa rin nagawang tumbasan ng mga Magdalena ang nag-uumapaw na kata sa loob ng kuweba ni Angie. Mahirap talaga kalimutan yon, Anton. Habang tumutoma si Anton, lumapit ang investigador na si Brad Pitt tapos ay nagtanong-tanong ito sa kanya. Ikinuwento naman ni Anton ang buong detalye pati ang ginawang pagsimot sa kanyang pera ng impostor na Angie. Nakiusap si Anton kay Brad Pitt na tulungan siyang hanapin ang kinaroroonan ng impostor na Angie. Tinanong ng investigador kung ano ang gagawin niya sa babae kapag nahanap nila ito. Sumagot naman si Anton na sa oras na mahanap nila ang impostor ay tatapusin na niya ang maliligayang araw nito. Talaga ba? Makalipas ang ilang araw na pag-iimbestiga, napag-alaman nila na naglakbay ang impostor na Angie kasama ng mga artista sa teatro. Natuklasan din nila na namayapa na ang tunay na Angie at ang impostor na babae ang hinihinalang sa larin. Nagtungo ang dalawa sa Habana dahil hinihinala ni Brad Pitt na doon nagganap ang krimen. Nakita ni Brad Pitt na may dalang boga si Anton kaya itinago niya ito bago lumabas ng kwarto. Nung araw din na iyon habang nagkakape si Anton, narinig niya ang tinig ng isang babae habang binibigkas ang mga kataga na pamilyar sa kanya. Ito yung mga salita na sinabi sa kanya ng impostor na Angie, kaya nasisiguro niya na ang babaeng nakamaskara ay ang hinahanap nila. Isang negosyante na nagngangalang Goyo ang nakita niyang kausap ni Angie. Malakas ang kutob ni Anton na ang lalaking ito ang bago niyang bibiktimahin. Inalam ni Anton kung saang kwarto tumutuloy ang impostor. Natuklasan din niya na ang totoong pangalan pala nito ay Jolie. Sabi ko na nga ba, kinuha ni Anton ang kanyang boga at saka siya naghintay sa loob ng kwarto ni Jolie para kumprontahin ito. Ilang sandali pa ay pumasok na rin sa loob ng kwarto ang dalawa. Sandaling binulabog ni Jolie ang palaitlugan ni Goyo tapos ay pinalabas niya ito ng kwarto na para bang ginogoyo lang niya ang matanda. Nagsimulang gumawa ng liham si Jolie para sa isang lalaki na nagngangalang Tomas. Habang abala sa pagsusulat ang babae, lumabas sa damitan si Anton at saka niya ito hinawakan sa balikat. Sinabi ni Anton na isang kriminal at masamang babae si Jolie tapos ay tinutukan niya ito ng boga. Subalit sa halip na matakot ang babae, hinamon pa ni Jolie si Anton na iputok na daw niya. Sarap nun. Ipinagtapat din ni Jolie na hindi siya mag-isang kumikilos dahil may kasabwat siyang lalaki na nagngangalang Tomas. Si Tomas daw yung lalaking nakita ni Anton na kinakausap ni Jolie sa teatro. Inamin ni Jolie na totoong nahulog ang kalooban niya kay Anton at nais sana niyang magsama sila ng malaya. Nung araw na kinuha niya ang pera ni Anton ay gagamitin daw sana niya ito upang bilhin ang kanyang kalayaan kay Tomas. Subalit nang maibigay na niya ang pera, napag-alaman niya na dumating ang kapatid ni Angie kaya napilitan siyang magtago sa ibang lugar. Hindi naman naniniwala si Anton sa mga sinasabi ni Jolie kaya tinutukan pa rin niya ito ng boga. Ngunit sa kabila ng nararamdamang galit at pagdududa ay nangibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa at sinabing hindi niya kayang mabuhay nang wala si Jolie. Alam na siguro nating lahat ang susunod na mangyayari. Iyamin nun. Paggising nila kinabukasan, nagkwento si Jolie kay Anton tungkol sa kanyang pagkatao. Ulila na raw siya mula pagkabata at lumaki sa loob ng farm kasama ang kanyang kaibigan na sina Alice, Go at Tomas. Simula nga nang tumakas sila sa farm ay ginawa na silang kasangkapan ni Tomas para kumita ng malaking pera. Maya-maya pa ay kumatok sa pintuan ng kawawang Goyo. Dalawa silang nagbukas ng pintuan para ipakita kay Goyo na pareho silang walang saplot tapos ay pinalis na nila ito.
dito nga ay naging masagana at nag-uumapaw ang pagsasama nilang dalawa. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang sumulpot si Brad Pitt sa kanilang tinutuluyan. Tinanong ng investigador kung nasaan si Jolie, subalit nagsinungaling si Anton na hindi niya alam kung nasaan ang babae. Biglang sinabunutan ni Brad Pitt si Anton at nagbanta ito na pwede daw siyang makulong dahil sa pagtatago niya ng isang kriminal. Habang nagsasabunutan ng dalawa ay hindi sinasadyang naputukan ni Anton ng boga ang investigador. Pagpasok ni Jolie sa loob ng bahay, sinubukan siyang lapitan ni Brad Pitt para arestuhin. Subalit sa pagkakataon na iyon ay tuluyan ng binoga ni Anton ang investigador. Napansin ni Jolie na labis ang pagkabigla ni Anton kaya pinakalma niya ang mister at sinabing bumili ng 2 tiket sa istasyon ng tren papunta sa malayong lugar. Nang makaalis si Anton, nilapitan ni Jolie ang katawan ng investigador at sinabi niyang nararapat lang itong kaparusahan sa mga nagawa nitong kasalanan. Lumalabas na si Brad Pitt pala ay nagpapanggap lang na investigador dahil siya ang kababata at kasabwat ni Jolie na nagngangalang Tomas. Buong akala ni Jolie ay nakalaya na siya kay Tomas, subalit pinalitan pala ni Tomas ang mga bala ng boga ni Anton noong nasa Habana pa lang sila. Sinubukang tumakas ni Jolie subalit naabutan pa rin siya ni Tomas. Sinabi nito sa kanya na hindi sila magiging masaya ni Anton dahil masama daw siyang babae. Matapos nito ay Peter Parker ni Tomas ang nakatagong yaman ni Jolie para pakalmahin. Nang mahimasmasan si Jolie, binanggit na ni Tomas sa kanya ang kanilang huling plano. Inutusan ni Tomas si Jolie na pilitin si Anton na bumalik sa Santiago para ibenta ang lahat ng ari-arian nito. Nang makabalik sa bahay si Anton, sinabi ni Jolie na itinago na niya ang katawan ni Tomas. Nakaayos na rin ang lahat ng kanilang kagamitan para sa kanilang paglipat. Hindi naman mapigilang mapagabag ni Anton dahil sa mga ikinikilos ni Jolie na para bang walang nangyari. Lumipat sila sa isang maliit na bahay upang doon magtago. Lingid sa kaalaman ni Anton na binabantayan pala ni Tomas ang lahat ng kilos nila. Isang gabi ay muling dinalaw ng masamang panaginip si Jolie. Habang pinapakalma siya ni Anton, sinabi niya dito na huwag na nilang ituloy ang pagbalik sa Santiago. Subalit iginiit ni Anton na kailangan nila ng pera para makapagsimula sila ng bagong buhay. Nakaisip naman ng paraan si Jolie kung paano sila magkakapera ni Anton. Pumasok sila sa isang pasugalan kung saan maglalaro ng poker si Anton, habang si Jolie naman ang magiging taga-senyas kung ano ang parahan ng kalaban. Makalipas lang ang isang oras ay kumita agad sila ng malaking halaga ng pera. Subalit hindi rin nagtagal ay nabisto ng mga manlalaro ang sapwatan nilang dalawa. Ginulpi ng mga manlalaro si Anton habang si Jolie naman ay sapilitang ginawa ng kabalastugan ng may-ari ng pasugalan. Manyako lang po siya. Paglabas ni Jolie sa pasugalan ay naabutan niyang duguan at walang malay ang mister. Wala tuloy nagawa si Jolie nung gabi na iyon kundi ang lumuha. Dahil sa nangyari ay wala na silang ibang pagpipilian kundi ang ibenta ang ari-arian ni Anton. Nang makaalis si Anton papuntang Santiago, sumalisi naman si Tomas sa tinutuluyan nilang mag-asawa. Pagdating ni Anton sa kanyang opisina, nagtanong si Lando sa kanya kung bakit kailangan pa niyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Sumagot naman si Anton na ginagawa niya ito para sa kanyang minamahal. Hindi na rin siya pwedeng manatili doon sa kanilang lugar dahil meron daw siyang napaslang na isang investigador. Wala siyang kamalay-malay na pinaparurot na pala ng tinutukoy niyang investigador si Jolie. Nang makaraos ang dalawa ay muling dinagdagan ni Tomas ang sugat sa balat ni Jolie. Ito pala ang palatandaan nila kung ilang lalaki na ang kanilang nabibiktima. Nang makabalik sa bahay si Anton, tahimik lang na nakaupo si Jolie at hindi man lang siya sinalubong nito. Maya-maya pa, tumayo si Jolie at nagpaalam na magpupunta sandali sa pharmacy. Alanganing oras na kaya hindi mapigilang magduda ni Anton. Sinundan niya si Jolie at dito nga ay nakita niyang pumasok ito sa loob ng isang bahay aliwan. Labis naman ang kanyang pagkabigla nang makita niyang buhay pa pala ang investigador. Dito na napagtanto ni Anton na si Brad Pitt ang kababata ni Jolie na nagngangalang Tomas. Palihim na pinakinggan ni Anton ang pag-uusap ng dalawa, kaya nalaman niya na plano pala siyang tudasin ng mga ito kapag naibigay na niya ang pera. Bumalik na lang siya sa kanilang tinutuluyan dahil hindi na niya kayang pakinggan pa ang ginagawa ng dalawa. Mahapdi talaga yon. Nang makabalik si Jolie ay nagtanong si Anton kung bakit ito natagalan. Sumagot naman si Jolie na inikot pa niya ang buong bayan dahil wala siyang makitang bukas na pharmacy. Nung gabi rin na iyon, iniwan ni Jolie na nakabukas ang pintuan para makapasok sa loob ng bahay si Tomas. Matapos nito ay nagtimpla si Jolie ng kape para sa kanilang mag-asawa. Hindi naman ito ininom ni Anton dahil alam niya na may lason sa daga ang kape na iyon.
Dito na niya ipinagtapat kay Jolie na sinundan niya ito kanina at narinig din niya ang plano nilang dalawa ni Tomas. Subalit sa kabila ng kanyang mga natuklasan ay mahal pa rin daw niya si Jolie at handa siyang magpatawad. Sumagot naman si Jolie na hindi siya ang totoong Angie, kaya hindi siya ang babae na minahal ni Anton. Sinabi naman ni Anton na mahal niya si Jolie bilang siya. Wala rin siyang pakialam sa anumang nakaraan nito. Ganon sana. Dahil sa mga narinig ay hindi na napigilang lumuha ni Jolie. Biglang tinungga ni Anton ng kape, subalit pinigilan siya ni Jolie at aksidente naman nilang natabig ang lampara. Ito ang palatandaan nila ni Tomas na pwede na itong pumasok sa loob ng bahay. Hinakay ni Jolie si Anton at sinubukan nilang takasan si Tomas, subalit naabutan pa rin sila nito sa isang gusali. Nagkaroon ng matinding sabunutan hanggang sa makabunot ng boga si Anton. Dito nga ay tuluyan na niyang binoga ang salbahing si Tomas. Nang dumating sa lugar ang kapulisan, inutusan ni Jolie ang mga ito na tumawag ng doktor para sa kanyang asawa. Nang tanungin ng mga pulis kung kailangan din ba ng doktor para sa isang lalaki, muling binoga ni Jolie ang salbahing si Tomas. Saka niya sinabi sa mga pulis na hindi na nito kailangan ng doktor dahil wala na itong buhay. Malupit yon. Dahil sa patong-patong na krimen ay nahatulan ng parusang kabuhayan si Jolie. Habang nasa loob ng kulungan, isang pari ang nag-alay ng dasal para sa kanya. Matapos nito ay pinakinggan ng pare ang kwento ng kanyang buhay. Labis naman na naantig ang kalooban ng pare sa mga pinagdaanan ni Jolie. Bago umalis ang pare, nagtanong si Jolie kung may natitira pa bang pag-asa para sa kanya. Sumagot naman ng pare na huwag daw siyang mawawalan ng pag-asa. Nang sumapit ang oras ng paghatol, nagulat ang kapulisan nang makita nila na ang pari pala ang nakabalabal na kanilang hawak-hawak. Ganon sana. Walang kamalay-malay ang pare na sinadya palang magpaawa ni Jolie para tulungan siya nito. Sa pagtatapos ng kwento, makikita natin na masayang namumuhay sa malayong lugar si Jolie kasama ng kanyang minamahal. Si Anton na rin ang bago niyang kapareha sa panloloko ng mga sugalero. Laging tatandaan na hindi biro ang pagpapakasal, kaya kilalanin mo munang mabuti ang taong pakikisamahan mo. Pero kung ganito naman ang itsura ng jowa mo, kahit sa messenger mo lang nakilala, pakasalan mo na agad sa pinakamalapit na simbahan. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.